Magandang araw sa inyong mga kaibigan. Welcome sa ating channel. At meron tayong check upin isang timbangan na dinala rito sa atin. Actually, hindi pala dinala. Pinakuha ito. Okay? Hindi nadala at pinakuha na lang. So, pinuntahan natin doon. Tapos, at meron pa rin isang maliit pa na timbangan na dinala rin dito isinunod sa ating shop, munting shop. Bali ito po ay Fuji 60 kilogram calibration at capacity. Bali check upin natin, alamin natin kung ano yung sira nito. Okay? At tingnan natin. Sige. Yan, tingnan natin. Yan, malikabok kasi. Okay. So, ito. Medyo hindi na rin may adjust. Ito ay merong ba't nakabaluktot. Bumagsak pa ganyan. Ito ay nasa 59 kilo. Ayaw niya mag-zero. Kaya nga ayusin natin. Sikapin yan. Isa yan sa problema. So, hindi pa rin ng tools. Parang buksan. So ito na lang gamitin natin para in case matigas siya, mas mahigpit ang kapit nito nitong vice grip, either vice grip or flat screw ang ginagamit kong pangbukas dito. Dahil mga tornilyo niya ay yung ginagamitan ng flat screw. Tinitingnan natin kung may kulang sa loob o may sira or may nabali or may kumakalog o may kumalas. So, ganun natin chine-check up. Masyadong maalikabok na. Ito ay gamit ng ito ay sa Balite Park. Yung nagmamayari nito, gamit nila yata ito dati sa timbangan ng papaya. At yung farm doon at ito ay gamit pa rin yata nila doon or kung sa mga kinikilong mga siguro mga bigas, yung mga malagkit at siya ginagawa ng mga puto o kung ano yung mga item nila sa pasalubong center sa Balite Park. So yun, okay naman siya. Ayan, malinis ang loob. Ayan, kita natin. Ang spring, ayan. Mukhang okay naman. So, pero may problema pa rin. Okay, tinignan natin kung ano mga kalagayan niya. Ang mga timbangan po ganitong 60 kilo, anyway, ay hindi po dapat ito ginagamit. Hindi po dapat ito ginagamit nang sobra sa 60 kilo na kailangan siya ay sa 60 kilo calibration lang, huwag ilalampas doon, hindi counted iyon. At mahalaga ang mga timbangan para tayo ay mahalaga ang timbangan para tayo nakakapag-negosyo na maayos at hindi tayo nadadaya o nakakadaya. Yung mga timbangan hindi nadadaya, yung may magagandang
ah, puso at pagkatao ng kanilang nagmamayari dito. At ito ay nasa ayos na kondisyon kapag ginagamit nila. Lalo na sa kunyari, gumagawa tayo ng mga pagkain, malakihan ang ating voluman kapag tayo ay magtimpla ng mga puto o di kaya mga pandesal o tinapay, kinikilo nila. Para ginagamitan talaga ang kitchen, ang mga pagluluto ng mga timbangan para accurate siya sa lahat. So, ganun kahalaga ang timbangan. Kaya siguraduhin natin na nasa ayos lagi ang ating mga timbangan. Okay? Kaya pinapaayos ito. Mahal na rin ho ang bumili ng timbangan. At kaya mahal na rin. Kaya yung iba pinapagawa. Madaling sabihin, sa mapiperang tao, pwedeng bili na lang ng bili. Kapag nasisira ay bumili na lang. Pero paano kung kabibili nyo at nasira? Kaya bago pa na disgrasya, may naghiram, pinakilamanan at hindi na mapakinabangan. So mahirap paggamitin yun. At nagloloko na. Kaya hindi na kaaya-aya pag magbibilihan or may tinitinda kayo, yung bibili, magrereklamo. Bakit ganon? Bakit may abnormality ang timbangan? So kailangan ayos. Kung ikaw naman ay bibili, kung ikaw naman ay magtitinda, ay sigurado mong ayos dahil baka mamaya ikaw ang nakakainan at sobrang tumimbang. Yung 50 kilo na binibenta mo is 53 na pala, sobrang natatalo ka ng 3 kilo. Kaya kailangan maayos ang timbangan. Buong daigdig gumagamit ng mga timbangan upang accurate ang kanilang mga niluluto. Gumagamit sila ng iba't ibang uri ng timbangan or sa pagbibilihan o pagtitinda, gumagamit po buong daigdig yun. Kaya isang malaking industriya ang pagtitinda ng mga timbangan. Mayroong mga lokal, mayroong magagandang klaseng timbangan. Ang magagandang klase, mga mahal. Sa mga ganito na dial, mga parang Dirello, ang nakita ko mga mahal, yung made in Japan gaya ng Otex, Newtex, yan. Mga mahal. Ang 50 kilo pa lamang noon ay inaabot ng kumbaga sa Pilipinas. Dati nasa 14,000 mahigit. Pero makakabili ka naman ng 60 kilo na timbangan na ganito, pero ang halaga noon ay nasa 3,000, merong 2,000 mahigit. Pero ngayon nagtaasan. So parang yung ganito ay naabot na ng 4,000 mahigit na rin sa makabagong sa mga probinsya. Kaya sayang kapag nasira, pwede namang ipagawa. So, kung bibili kayo ng mga timbangan, na-advise namin na bumili kayo ng talagang magandang klase, matibay, makapal, hindi maninipis, hindi madaling lumuganggang o kumalog dahil sa ninipis ng mga kasukasuan niya, ng mga pyesa, ng mga lata, ng mga bakal niya, ng mga tornilyo, kaya kailangan maayos. Okay? Isa pang ito, check upin din po natin ito kung ito ay nakakalibrate o hindi. Papatungan siya ng mga bato para pataas hanggang 60 kilo. Pero bago natin kailangan mailagay mo muna siya sa level, may zero. Pero ito is marami ring problema kasi ito eh. Kaya ito kailangan din mapaluwagan ito para pag lumuwag na maisiro siya. Pag naisiro siya, sobrang haba. Dapat ito nandito lang yata yung allowance. So pagkatapos nito, pag naiayos na lahat at maski ang
Yan, kumbaga dapat yung kinalalagyan niya, hindi pa alis-alis siya. Ayun o, umaalis. Napupunta siya sa 59, tapos lalampas siya. Minsan, lalampas siya. Oh, ayan. Pag ginanya mo, ayaw niyang sumentro doon sa guhit. Okay. So, merong, ayan, hindi nakasentro. Pero pag ginano mo, nakasentro doon sa 59, sa pinaka-sentro niya yung guhit. Kaya may problema yun doon. Tapos pag nailagay na sa 0, kailangan pag tinesting mo sa mataasan o mababa o magaan, kailangan, ayun, nawawala sa isang kinalalagyan. So ilalagay natin sa 0. Medyo ito ay paluluwagin natin at hindi rin mapihit-pihit. Hindi natin mapihit. Delikado itong basta pihitin dahil baka umikot yung buong kinakapitan ng spring. Ito. Baka po ito ay umikot ito. Pag ito ay umikot, ay masisira, iikot din tong mga spring, masisira ito. So malaki ang sisirain. Kaya yung iba, alam ng umikot ay pinipilit pa rin nila. So, kinakailangan dyan ay tiyaga at saka lalangisan at bababaran ng langis at saka para hindi siya para lumuwag at itong kailangan minsan pabagahan or pabagahin ng apoy para uminit at lumuwag siya. So, ganun. Okay, yan po muna at ang ating pag-check up na ginawa at paglilinis dito sa Woodsie na ito. Okay, hindi na muna natin bubuksan ito. Ito yung salamin niya. Although marumi na rin ang loob. Okay.